Si Samuel Alcaraz. Siya ang ama ng mga anak ko. Ngumiti si Roxanne nang tanungin siya ng doktor kung sino nga ba ang ama ng kanyang 2 anak. Kakapanganak niya pa lang pero tinanim niya na sa kanyang isip kung sino ba ang ilalagay niya sa birth certificate ng mga bata. Nagtataka siyang tinignan ng doktor na para may mali sa sinabi niya. Sigurado po ba kayo na si Mr. Alcaraz ang ama ng mga anak niyo? Tanong nito. Opo, nakangiting sagot niya. May nangyari po sa amin at nagbunga po yun. Napatango ang doktor. Tatawagan po namin si Mr. Alcaraz. Sige po, nakangiting sabi niya at inayos ang kanyang buhok. Ilang oras ang nakalipas ay napatingin siya sa pinto at napangiti na makita si Samuel na ngayon ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Tinignan nito ang mga bata at lumapit ang tingin nito sa kanya bago ito nagsalita. Ako ang tatay ng mga bata? Tanong nito. Oo, sagot niya at humalikip-kip. Hindi nga kita kilala eh. Sagot nito at tinignan siya. Miss, alam ko na ang mga ganitong tactics sa mga babae pagdating sa akin. Magkano ba ang gusto mo? Anak mo sila, Samuel. Mariing sabi niya. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil ang kailangan ko ay isang ama para sa mga bata. What? Wala akong matandaan na babae na nabuntis ko. Lagi ako may dalang proteksyon kaya bakit? Hindi mo ako naaalala. Dahil lasing ka nung may nangyari sa ating 2. Pagsisinungaling niya. Ngayon na nabuntis mo ako, ay tatakasan mo ang responsibilidad mo sa mga bata? Anong klaseng lalaki ka? Napailing siya pero ang totoo ay gusto niya magkaroon ng ama ang mga anak niya. Hindi si Samuel ang tunay na ama ng mga ito, ngunit matagal na niyang gustong akitin ang binata, lalo na at alam niya kung gaano ito kayaman. Wala na siyang pamimilian dahil kung uuwi siya ngayon at nalaman ng kanyang ina na hindi niya pinalaglag ang mga bata, papalayasin siya nito at isasama sa probinsya. Tignan mo ang mga bata, sabi niya at nagkunwaring iiyak. Dahil dyan sa pagiging irresponsable mo, ay mawawalan pa sila ng karapatan na magkaroon ng pamilya. Sa tingin mo ba talaga, titigilan kita? Miss, wala akong naalala. Dahil lasing ka! Sigaw niya dahilan para magulat ito kaya napalunok siya. Lasing ka na may mangyari sa atin at iniwan mo akong tulog. Saan ako dadamputin ito, ha? Ang mga anak ko ay anak mo rin. Kaya panagutan mo sila. Kitang-kita niya ang pagpipigil nito ng galit ngunit determinado siyang ipaako ang kanyang mga anak kay Samuel. Pumasok ang sekretarya nitong lalaki na napatingin sa kanya kaya nangunot ang noo niya. Sir, tawag nito at bakas ang pag-aalala sa mga mata. I'm fine, Jeric. Sagot ni Samuel at napabuntong hininga. Kunin mo ang mga papeles ng 2 bata at bayaran mo rin ang bills sila sa ospital. Sir? Nagtatakang tanong nito. I'm their father. Obligasyon ko silang 2. Tinignan siya nito na seryoso. Aakuin ko ang mga bata at sa bahay ko sila ititira. Paano ako? Tanong niya. Sumama ka kung gusto mo. Kalmadong sabi nito. Ngumiti siya at tumango. Tinignan siya muli ni Samuel bago ito lumabas at sumama sa sekretarya nito. Huminga siya ng malalim at tinignan ang 2 niyang anak. Babae at lalaki na ngayon ay nakahiga at mahimping ang tulog. Ngumiti siya dahil nakahinga siya na maluwag dahil alam niyang malaki ang magiging role ni Samuel sa mga ito. Pasensya na kung kailangan ko magsinungaling. Gusto ko lang kayong bigyan ng magandang buhay. Pagkausap niya sa mga bata, babawi si Mama. Hinaplos niya ang maliit na kamay ng mga ito at ngumiti. The bills are paid. Boses ni Samuel at tumapit sa 2 sanggol na nakahiga. Uuwi na din sila sa bahay. Makakalakad ka ba na maayos? Yes. Sagot niya at ngumiti. Salamat. Kagaya na sinabi mo, anak ko sila.
Kaya dapat lang naalagaan ko silang dalawa. Hinawakan nito ang paa ng dalawang bata. I will keep them safe. Pero kapag nalaman ko nagsisinungaling ka sa akin, hindi mo gugustuhin na magalit ako. Natawa siya. Go! Wala rin naman akong pakialam kung magalit ka o hindi. Inalalayan siya ng sekretary nito habang si Samuel naman ay binuhat ang sanggol kasama ang isang nurse. Napalunok siya dahil alam niyang darating ang araw na malalaman ni Samuel na nagsisinungaling siya, ngunit uunahan niya na ito. Salamat. Saan niya kay Jeric na tumangulang? Ang mga anak ko? Here, sabi ni Samuel at sumakay sa kotse dala ang babae niyang anak. Ikaw nang bumuhat sa isa. Napatango siya. Salamat. Ulit. Hindi na umimik pa si Samuel sa kanya at inabala nito ang sarili sa pagheheles sa kanyang anak na ngayon ay nakadilat ang mga mata. Napangiti siya dahil kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang hindi magiging katulad sa buhay niya ang buhay ng mga bata. Anong pangalan nila? Tanong ni Samuel. Rovina at saka Sergio, sagot niya. Nice names. Puri nito at hinaplos ang ulo ng kanyang babaeng anak. Napangiti siya at inabala ang sarili sa paghihele ng lalaki niyang anak. Huminto muna sila saglit para bumili ng pagkain niya at dumaan na rin na sekretary nito sa isang mall para bumili ng mga gamit nila. Bumuntong hininga siya dahil nakikita niyang tumatawag ang kanyang ina kaya napalunok siya at agad yung sinagot. Nasaan ka ba? Bulyaw nito. Nagawa mo na ba ang iuutos ko sa'yo? Tinignan niya ang kanyang mga anak. Opo, ginawa ko na. Mabuti, may kliyente tayo at kailangan nandito ka sa club. Umuwi ka na maayusan ka na. Saan nito? Sige po, Mama. Sagot niya at binaba ang tawag. Nakagat niya ang labi niya dahil ilang araw pa lang na panganganak niya ay kailangan na niya magtrabaho para sa kanyang ina. Ito na ang buhay niya sa poder ng mga magulang niya dahil magmula nang mawala ang kanyang ama, naging assistant siya ng ina sa isang club na kung saan hinahandle nito ang mga babaeng binebenta sa mga businessman. Are you okay? Tanong ni Samuel na napansin ang pananahimik niya. Tumango siya. Masaya lang ako na inako mo ang responsibilidad mo sa mga bata. Hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin yan lalo na kung babaero. Tulad mo, ngumisi siya at iniwas ang kanyang paningin. Napanganga si Roxanne na makita kung gaano kaganda ang bahay ni Samuel. Hindi ito malaki ngunit hindi rin naman malaki dahil sa tingin niya. Tama lang ito para sa isang taong bubuo na sariling pamilya. Nakita niya ang 3 kotse na nakaparada sa garahe at lahat ng nakikita niya ay itim at puti. Oh, Samuel! Gulat na tawag ng isang matandang babae. Ah, anak mo? Opo, Nanay Loisa. Sagot ni Samuel. Ano ko po kay Roxanne? Napalunok siya. Magandang gabi po. Napakurap ang matandang babae. Ayan na nga bang sinasabi ko, Samuel. Hindi ka nag-iingat. Tinignan siya nito. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Ipapaalam ko po sa kanila kaagad. Sagot ni Samuel. Tumango ang matandang babae at malahan siyang hinawakan sa braso. Pumasok ka muna at malamig na. Nakahinga siya na maluwag na marinig ang malambing na boses sa matandang babae na sa tingin niya ay kasambahay. Inalalayan siya nito dahil medyo hirap pa siya maglakad dahil ilang araw pa lang ang nakalipas ng mga anak siya. Ipagluluto ko kayo ng pagkain. Saan ni Loisa? Kaya pala tumawag itong si Jeric sa akin para sa kwarto. Ito pala ang dahilan. Hindi ko rin po inaasahan, Nanay Loisa. Sagot ni Samuel. I-take mo yan bilang leksyon sa pagiging babaero mo. Nakangising sagot nito at natawa bago pumunta sa kusina. Napatingin siya sa bawat gilid ng bahay at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maiwasan na mamangha sa ganda ng bahay nito. Inalagaan sila ni Loisa at napangiti siya na makita kung gaano kaingat ang matandang babae sa mga anak niya. Pagkatapos mong kumain ay magpahinga ka muna. Saan ni Loisa?
Salamat po. Saan niya? Nanay na lang ang itawag mo sa akin at huwag kang mahihiya, lalo na at si Samuel lang naman ang narito at ako. Saan nito at ngumiti. Ang bata mo pa, iha. Ang ganda mo rin. Ilang taon ka na ba? 25 pa lang po ako, sagot niya. Mukha kang 18. Natatawang sagot nito habang hinihili ang anak niya. Hindi bale at ako naman na makakatulong mo sa pag-aalaga ng mga bata. Napangiti siya dahil malaking kaginhawaan ng alok nito sa kanya. Pagkatapos ng kumain at pag-asikaso ng mga gamit ay humiga na siya sa malambot na kama habang ang mga bata naman ay sa sarili nitong kama. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan na sariling magpahinga. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa ingay ng kanyang mga anak, dahilan para mabilis siyang bumangon. Lavina? Sergio? Nag-aalala na tawag niya. They're fine. Umalingaw-ngaw ang boses si Samuel. Inayos niya ang line of vision niya tsaka niya tuluyan na napagmasdan ang mga bata na ngayon ay hawak ng lalaki. Umiyak nga ang mga ito kaya agad niyang kinuha ang babaeng anak at tinignan si Samuel na nakatingin sa kanya. Kailangan ko silang pakainin, saad niya. Talikod ka muna. Why? Tanong nito. Kasi kailangan ko tanggalin ang damit ko? Nagtatakan tanong niya. Nagtaas ang kilay si Samuel. Ang sabi mo, may nangyari na sa ating dalawa. Oo nga, saad niya at hinele ang anak. Bakit ka pa mahihiya ipakita sa akin yan? Tinignan nito ang dibdib niya bago ito tumingin sa mga mata niya. Kung nakita ko naman na. Nagtagis ang panga niya at kapatango. Alam niya sinusubukan siya nito, ngunit mas magaling siya makipaglaro. Tinaas niya ang damit niya at nagpakita ang kanyang itim na bra kay Samuel. Umiwas siya ng tingin na makitang pinapanood nito ang bawat kilos niya habang pinapadede ang anak. Nag-init ang pisngi niya, lalo na at inayos si Samuel ang strap ng bra niya. Akin na si Sergio, mahinang sabi niya. Here, maingat itong nilagay sa bisig niya ang lalaking anak. Kailangan mo ng tulong? Kaya ko na. Mabilis ang sagot at agad na pinadede ang anak sa kabila. Pakiramdam niya ay hindi siya huminga habang pinagmamasdan ni Samuel ang paraan ng pagpapadede niya sa kanyang anak. Nang matapos ay tumahan na rin ang mga ito, kaya nilapag niya sa kama ang mga bata. Mabilis ang naging kilos niya at naabutan niya si Samuel na nagpapaaraw kila Sergio at Ravina. Salamat sa pagiging responsableng ama sa mga anak ko. Saad niya at inayos ang lampin sa balikat ni Samuel. Ayaw ko lang na may mga batang lumalaki na hindi kompleto ang pamilya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may anak nga ako. Saad ni Samuel at natawa na lang. Nakakagulat na malaman na ako na pala ang guardian ng mga ito. Pero gayunpaman, kahit babaero ka, ginagampanan mo pa naman ang pagiging ama sa mga anak ko. Nga pala, huwag kang mag-alala. Pwede ka pa rin naman makipagkita sa mga babae mo o sa kahit kanino. Sabi niya at tumayo sa gilid ito. At ikaw? Tanong ni Samuel. Gagawin ko rin ang gusto ko. Isa pa, wala naman tayong malalim na koneksyon at ang mahalaga lang din sa akin ay ang mga anak ko. Saad niya at inayos ang strap na santo niya at ang magulo niyang buhok. Pwede kang makipag-date sa mga babaeng gusto mo. Pwede mo i-deny ang mga bata. Ang mahalaga naman ang sustento na makukuha nila. Pag-iisipan ko. Malamig na sabi nito. Huminga siya ng malalim at maisip na kailangan na nga niyang bumalik sa kanyang ina. Hinawakan niya ang kanyang anak at napangiti dahil kapag karga ito ni Samuel ay tahimik at tila komportable. Huwag ka ring mag-alala dahil sa ating dalawa lang ito, ngumiti siya. Para naman maging transparent ako sa iyo. Aalagaan ko ang mga bata, Roxanne. Saad ni Samuel. Oo nga. Nagsabi lang naman ako. Para hindi ka magalit. Marahang sabi niya at kinuha si Sergio na nasa loob.
Pinagmasdan niya si Samuel at ngayon pa lang ay humihingi na siya ng pausensya dahil sa pagsisinungaling niya na alam niyang may kaparusahan sa huli. Ilang araw ang nakalipas ay bumalik na si Roxanne sa kanyang trabaho. Naging abala siya sa pagtingin ng mga babae na sasayaw sa club, maging ang mga babae na kakailanganin ng mga businessman. Ilang araw ka nawala. Saan ka ba galing? Pag-uusisa ng kanyang ina. Sinunod ko lang po ang sinabi mo, kaya ako natagalan. Sagot niya. Mabuti naman dahil ang mga bata, nakakasira lang sila ng trabaho. Diskarte natin sa buhay. Nakangiting sabi nito. Ganyan po ba ang naisip niyo noong ipinanganak niyo ako, Mama? Wala sa sarili niyang tanong. Natigilan ito at napatingin sa kanya. Totoo naman na sinira mo ang diskarte ko noon na. Eh di sana tanyag na singer na ako sa ibang bansa kung hindi lang dahil dyan sa tatay mo. Eh matagal na kitang binenta. Tapos ngayon, nabuntis ka pa. Nangilit ang luha sa kanyang mga mata dahil sa mga narinig niya. Inaamin niyang hindi siya perpektong anak, ngunit hindi lang niya mapigilan na sisihin ang kanyang ina sa paraan ng pagpapalaki nito sa kanya. Ngayon na may anak na siya at dalawa pa, naisip niya maging mabuting ina para sa mga ito. Kahit hirap siya, hindi niya talaga maitindihan ang mga magulang na nagpabuntis pero iiwan ang mga anak. Huwag kang umiyak dyan. Asikasuhin mo ang mga bisita. Bulyaw nito sa kanya. Sige po, marahang sagot niya. Pinuntahan niya ang mga bisita at kahit nahihilo siya sa ilaw ay pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Ilang taon na siyang assistant ng kanyang ina at inaamin niyang ito ang bumuhay sa kanilang dalawa kaya hindi rin niya maiwan. Nagrebelde lang siya noon kaya siya nabuntis dahil tila walang pakialam ang kanyang ina sa pagkamatay ng ama. May mga bago kaming parating na alak. Pakihintay na lang. Saan niya? Hindi ka ba talaga pwede ngayong gabi, Roxanne? Tanaw na matandang lalaki. Ngumiti siya. Pasensya na po. Nasa rules namin yan na hindi pwedeng galawin ang kanan at kaliwang kamay ng owner. Tumango ang businessman. Sige, hanapan mo na lang ako ng babae para sa akin. Ilang araw din ang nakalipas ang kumalat ang pagiging instant daddy ni Samuel. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya roon o kung mag-aalala siya dahil malaking tao ang ginawan niya ng masama. Ngunit kapag maiisip niya mga anak niya, baliwala ang lahat ng iyon sa kanya at alam niyang malulusutan din niya iyon. Dalhan mo ng alak yung nasa mahabang sofa. 5 silang nandoon. Saan ng kanyang ina? Opo, sagot niya at kinuha ang tray. Ngumiti siya sa mga tumatawag sa kanya at nang makarating siya sa sofa ay ganun na lang ang gulat niya na makita kung sino ang nandoon. Malamig at mariin na tingin ang pinukaw niya sa kanya ni Samuel na ngayon ay nakahalukip-kip. Ito na po ang mga alak niyo. Nakangiti pa ring sabi niya. Oh, nandito ka pala, Roxanne, sabi ni August, ang kaibigan niya mayaman. Kailangan mo trabaho, August. Nakangising sagot niya. Natawa ang binata. Oo nga naman. Ang mga kaibigan ko. At ang pinsan ko pala si Samuel. Tinuro nito isa't isa ang mga kasama at ang huli ay ang lalaki. Napatango siya. Nice meeting you. Enjoy. Tinignan niya si Samuel na nakatingin sa kanya kaya ngumiti lang siya at agad na umalis doon bago pa sila mabuking na mga kasama nito. Hindi kasi pinangalanan ang babaeng nabuntis si Samuel kaya malaya pa siyang lumalakad sa mga mall at tama lang yon para hindi malaman ng kanyang ina. Really? Boses ni Samuel na sumunod pala sa kanya. Ano? Tanong niya at hinarap ang lalaki. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat sa bahay ka? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Kailangan ko magtrabaho, Samuel. Mariing sabi niya. Why? Hindi ba sapat ang sustento ko sa mga anak ko? Tanong nito, bakas ang galit sa mga mata. Natigilan siya sa salitang
anak ko, sa sinabi ni Samuel. May parte sa kanyang puso ang lumambot dahil sa sinabi nito. Galit pa itong nakatingin sa kanya, kaya naman mas lalo niya napagtanto ang pagsisinungaling na ginawa niya. Ano kasi, kailangan kong gampanan ang pagiging assistant ko dito. Uuwi rin naman ako kaagad. Saan niya at tinignan ang mga tao. Tsaka, gusto mo ba ng host? Hahanap ako ng babae. Hindi na. Saan nito at tinignan siya? Sabay na tayong uuwi mamaya. Ha? Tanong niya at tataranta. Hindi pwede. Why not? Tanong nito at agad na tinignan ang suot niya. Hihintayin kita sa parking lot. Nagtagis ang panga niya dahil hindi ito kasama sa kanyang plano. Hindi niya inaasahan ito, lalo na at nagkasundo silang dalawa na hindi mangingialam sa isa't isa. Kinalma niya muna ang kanya sarili bago siya pumunta sa mga guest nila. Wala kang customer ngayon? Tanong ni August na lumapit sa kanya. Wala ako sa mood mag-entertain. Saan nito? Napatango ito at tinignan siya. Talaga bang tinuloy mo? Ang alin? Maang-maangan na tanong niya. Bumuntong hininga si August at hinawakan ng braso niya. Sinabi ko naman sa iyo na pwede naman akong tumayong guardian ng mga bata. Alam mo krimen ang ginawa mo, Roxanne. Napangiti siya dahil kilala niya si August at mula nang maitayo ang bar na ito at ilang buwan ang nakalipas, naging magkaibigan silang dalawa. Ito yung kaibigan niyang mayaman na hindi siya kailanman pinabayaan at kahit kailan hindi umalis sa tabi niya. Okay lang ako, August. Saan niya? Tsaka, sa tingin mo ba, gagawin ko yon? Napasinghap ito. So, hindi mo tinuloy? Natawa siya. Krimen ang gawain na yun, August. Tila nakahinga na maluwag ang binata sa narinig sa kanya. Nasaan sila? Roxanne. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Samuel. Napatingin silang dalawa sa lalaki na ngayon ay nakatingin sa kamay ni August na nasa kanyang braso. Huminga ng malalim ang binata at tinignan si Samuel. Oo nga pala, wala pang alam si Samuel. May kailangan ka, sir? Tanong niya at pinanlakihan ng mata si Samuel. Gusto ko na umuwi. Nandito lang ako para sunduin ka. Saad nito at tinignan si August na nangunot ang noo. Nanlaki ang mga mata niya lalo na at kitang-kita niya ang pagtataka ni August. Agad niyang hinila paalis doon si Samuel at wala na siyang pakialam pa kung makita sila. Teka, ipapasyal mo ang mga bata? Gulat na tinignan ni Roxanne si Samuel na ngayon ay nilalagay sa double baby stroller ang kanyang mga anak. Ilang linggo na at magkakasama pa rin silang apat. Wala pa rin nakakaalam kung sino nga ba ang kinakasama ni Samuel at mabuti na rin yon para wala siyang stress sa pag-handle ng mga ito. Sasama ka, sabi ni Samuel na matapos itong ayusin ang bag. Ha? Bakit ako sasama sa'yo? Tanong niya. Kasi ikaw ang ina ng mga bata. This is our bonding. Sagot nito. Kaysa pumasok ka sa trabaho mo, sumama ka na lang. Napatingin siya kay Samuel at napansin niyang hindi na talaga ito lumalabas tuwing gabi at ito na mismo ang nag-aalaga sa mga bata. Inaamin niyang alam niya ang kalahati ng buhay ni Samuel lalo na sa parte na wala na itong ama at sa parte rin na marami na itong kinaman na babae. Ngayon kitang-kita niya ang pagbabago sa lifestyle nito at nakita rin niya ang pagiging hands-on nito sa mga bata. Roxanne? Pukaw ni Samuel sa kanya. Napakurap siya at tinignan ng lalaki. Nakakapanibago kasi na ang hands-on mo sa mga bata. Naninibago lang ako kasi alam nating dalawa na babaero ka. At hindi ka mapirmi sa isang babae lang. I love kids. Pag-amin nito. Gustong-gusto ko ang mga bata, Roxanne. Nagulat ako noong una pero hindi ibig sabihin ay pababayaan ko ang mga ito na lumaki na walang ama. Wala ka bang magiging pagsisisi? Tanong niya at inaplos ang pisngi ng babaeng anak.
Kung hindi ka nakabuntis ay nag-e-enjoy ka sana? Tinignan ni Samuel ang kanyang mga anak. Wala. I love taking care of these kids and Sumulyap ito sa kanya. alam ko ang nararamdaman mo. Kaya nga hindi ako umalis sa tabi mo. Nagkatingin na silang dalawa at napangiti siya dahil ilang araw na niyang nakikita ang pagiging malambot ni Samuel. Hinawakan niya ang braso nito at tinapik bago siya nag-asikaso at agad na sumama sa mga ito. Nagsuot siya ng magandang dress at isang cardigan jacket para hindi siya lamigin sa loob ng mall. Feel ko, lumalaki na sila sa paningin ko. Punay niya habang naglalakad sila. Kasi minsan ka lang naman umuwi. Saad ni Samuel at inayos ang damit ng mga bata. Natawa siya. Aminin mo, ang sarap maging responsabling ama, no? Napatango si Samuel. Yeah. Kapag nakikita ko ang mga bata, nawawala ang pagod ko at napapangiti nila ako. Dumaan sila sa baby store at bumili sila ng mga damit. Pinagtitingin na silang dalawa, ngunit masyado siyang nag-e-enjoy para pansinin pa ang mga yon. Dumaan din sila sa mga baby necessities at bumili rin sila ng mga kailangan ng kanyang mga anak at si Samuel naman ay nasa likod niya, nakasunod. Thank you, saad niya na makalabas sila sa isang store. Para saan? Nagtaas ang kilay si Samuel at inalalayan siya sa paglalakad. Sa pagsama sa akin at sa mga bata. Kapag lumaki sila, ay sasabihin kong ikaw ang gumastos sa lahat. Nakangiting sabi niya. Natawa si Samuel. Sabihin mo rin sa kanila na may mayaman silang daddy. So, kinoconsidered mo ng ama ang sarili mo? Hindi na babaero? Natatawang pangaasar niya. May masama ba roon? Nakangising tanong ni Samuel at kinarga si Sergio. Habang nakikipagtawanan siya kay Samuel, ay napansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanilang apat. Natigilan siya na makita kung sino yon, ang tunay na ama ng kanyang mga anak na ngayon ay lumalapit sa kanilang apat. Roxanne! Nakangiting tawag dito kasama ang isang lalaki. Napalunok siya. Trevor. Tinignan nito ang karga ni Sergio at si Rovina na nakahiga. Matagal na nung huli kitang makita Sila na ba? Anong kailangan mo? Tanong niya at agad na nilapitan ng lalaki. Ngumiti ito. Akala mo ba nakakalimutan ko ang ginawa mo noon sa akin? Nalaman ko rin ang nangyari sa'yo. At ngayon, kung umasta ka at ang iyong ina, ay akala niyo ba, bayad na kayo sa akin? Nagtagis ang panga niya dahil ang lalaking ito lang naman ang nagpumilit sa kanya dahilan para mabuntis siya at walang nagawa ang kanyang ina. Dahilan nito ay ginusto nilang pareho yon. Wala siyang pera noon para ipakulong si Trevor at ngayon na nagkita na naman sila ay tila bumalik ang trauma niya. Wala kang iniwan sa akin, Trevor. Tigilan mo na ako. Bayad na kami sa utang namin sa'yo at nakakatawang nandito ka pa rin. Saad niya at natawa. Ngumiti si Trevor. Kukunin ko ang akin, Roxanne. Tinignan nito ang mga bata. Hindi. Nanginig ang boses niya at nilayo si Trevor. Hindi mo kukunin ang mga anak ko. Hindi mo sila kukunin hanggat nandito ako. Hindi niya alam? Tukoy nito kay Samuel. Na ako ang ama ng mga bata? Nangilid ang luha sa mga mata niya dahil kapag nalaman ni Samuel ang totoo, wala siyang magagawa kundi ang parusahan ng sarili niya. Paano na lang ang kanyang mga anak kung mapupunta sa hayop na ito? May problema ba? Hinawakan ni Samuel ang bewang niya at pumirmi ang kamay nito sa tiyan niya. Wala. Nanginginig ang boses niya. Dating kaibigan lang. Dating kaibigan? Malamig na tanong ni Samuel at nitikit pa siya sa katawan nito. Natawa si Trevor at tiniktan siya. Babalik ako para sa magiging desisyon mo, Roxanne. Kung wala pa, hindi mo ako masisisi kung ilalantad ko ang katotohanan.
Napalunok siya at kumuyom ang palad niya dahil sa matinding galit. Tila napako siya sa kinatatayuan nang umalis ang lalaki. Kaibigan? Tanong ni Samuel at pinitawan siya. Umuwi na tayo. Wala sa sarili niya sinabi at agad na nilapitan ang mga anak. Roxanne, are you okay? Nag-aalala na tanong nito. Oo, okay lang ako. Nakangiting sabi niya. Uwi na tayo? Please? Nagkatingin na silang dalawa ni Samuel at nakita niya ang katanungan sa mga mata nito at sa isang emosyon na biglang nawala. Umiwas agad siya ng tingin at agad na tinulak ang stroller ng mga bata palabas. Ilang araw ang nakalipas ay nisinugod sa ospital ang dalawang bata, dala na matinding lagnat ng mga ito. Umiiyak si Roxanne habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay tinitignan ng doktor. Sa gilid niya ay si Samuel na nakaalalay sa kanya habang pinagmamasdan ang mga anak. Samuel, ang mga anak ko! Umiiyak na sabi niya. Shh! Niyakap siya nito. Magiging maayos sila. Tigdas hangin ang sakit ng mga sanggol. Mahinahong sabi ng doktor. Karaniwan itong lumalabas sa mga bata pero dahil sanggol pa sila, mas kailangan ng masusing pag-aalaga. Bantayan ninyo ang lagnat at siguraduhin na hindi sila mauubusan ng tubig sa katawan at huwag kayong mag-alala. Gagaling sila. Napakagulhol siya tinignan ang mga bata. Doktor, kaya po ba nila? Tumango ang doktor. Oo, kaya nila. May mga gamot at tamang pangangalaga. Ang pinakamahalaga ay ang iyong presensya at pagmamahal. Buong araw siyang nandoon sa ospital at hindi na siya muling pumasok sa trabaho kahit papanay ang tawag ng kanyang ina. Mas mabuting nasa tabi lang siya ng mga anak dahil ayaw niyang mawala sa paningin niya ang mga ito. Pumasok si Samuel at hinaplos ang kanyang buhok kaya nag-angat siya ng tingin. Magiging maayos din ang mga bata. Huwag ka mag-alala. At pupunta dito si Nanay Loisa para tulungan tayo. Saan nito? Hindi ako magiging kampante habang nakikita ko silang ganito, Samuel. Ayaw kong may sakit silang dalawa at mas lalong ayaw kong nakikita silang mahina. Marahang sabi niya. Hinaplos si Samuel ang kanyang pisngi. Nandito ako. Hindi ako aalis sa tabi nila kaya tutulungan kita. Napangiti siya at niyakap ang bewang ng binata. Kahit pa alam niyang magagalit ito sa matinding pagsisinungaling niya, ay nagpapasalamat pa rin siya sa malaki ang naging tulong nito sa kanyang mga anak. Nagkatingin na silang dalawa at sabay na napangiti sa isa't isa bago nila pinagmasdan ang mga anak. Kumain muna kayong dalawa at bumalik na lang dito kapag tapos na. Ako na muna ang bahala sa kanila, sabi ni Loisa. Napatango si Samuel at hinawakan ng kamay niya. Tara na, Roxanne. Kumain ka muna. Hindi na siya nakipagtalo pa at agad siyang pumayag. Sumakay sila ng kotse at agad na pumunta sa restaurant. Inalalayan siya nito at ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanilang dalawa. Marahil nakilala ng mga ito si Samuel, ngunit dahil sa sitwasyon niya, wala na siyang pakialam pa kung ano ang sabihin ng mga ito. Salamat nga pala, sabi niya. Hindi ko alam kung ilang pasasalamat ni ito pero talagang gusto ko sabihin niya ng paulit-ulit. Ama ako ng mga bata, Roxanne. Responsibilidad ko silang dalawa at sa loob ng maraming araw na nasa poder ko sila, napamahal na rin ako sa kanila. Saad nito at ngumiti. Ngumiti rin siya. Aaminin ko na naging malapit na rin ako sa iyo dahil sa mga bata. Nagpapasalamat ako na responsable at maaasahan ka. Tumigil siya na maisip ang pagsisinungaling niya. Gusto ko rin humingi ng tawad. Saan? Tanong nito at sumubo ng pagkain. Natawa siya. Wala lang. Siguro dahil sa akin at sa mga bata ay naging limitado ang oras mo para i-enjoy ang mga bagay na gusto mo. Gusto ko lang humingi na sorry sa'yo.
Nakatingin na silang dalawa at nagdadasal siya na sana ay hindi nito mabasa ang pagsisinungaling niya. Aaminin niya na pamahal na siya kay Samuel at ayaw niyang umasa na may nararamdaman na rin ito sa kanya. Kung hindi lang siya nabuhay sa marahas na mundo, ay sana may pag-asa siyang mapansin ni Samuel. Kung hindi lang sana siya biktima ng isang lalaki, ay hindi sana niya nararanasan ito. Roxanne, sinabi ko na napamahal na ako sa mga bata. Mahal ko sila dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na maging ama nila. Binigyan nila ako ng panibagong purpose sa buhay ko. Habang ikaw, binigyan mo ko ng panibagong pamilya. Baka mahal mo na ako niyan, ha? Pagbibiro niya para matakpan ang saya na nararamdaman niya. Natawa si Samuel. Maybe. Uy, na-fall na! Natatawang pang-aasar niya. Natawa rin si Samuel at napailing. Well, gusto kong mas makilala ka, Roxanne. Surely, the public knows about us. Isa pa yan. Awkward siyang natawa. Sigurado akong iba't iba na ang balita nila sa akin o sa ating dalawa. Naging magaan ang usapan nilang dalawa at sa araw na iyon ay mas lalo niyang naramdaman ang pagiging mabuti ni Samuel. Mas lalo siyang natakot kapag nalaman nito ang totoo at kung paano siya nito pakikitunguhan pagkatapos nun. Nagkatingin na silang dalawa habang nag-uusap silang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso niya at agad na tumayo para halikan si Samuel sa labi. Thank you. Bulong niya habang nakatayo sa harap nito. Hinawakan ni Samuel ang kanyang bewang at nilagay siya nito sa hita. Nagpatuloy ang paghalik nito sa labi niya at mas lalo niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Humiwalay siya at lasing na tinigda si Samuel. You're welcome. Natatawa sagot nito at inayos ang buhok niya. Natawa rin siya at umalis sa pagkakaupo at uminom ng tubig. Huminga siya ng malalim at tinignan si Samuel na nakatingin sa kanya. Gusot ang polo long sleeve na suot nito at bahagyang nakaawang ang dalawang hita. Alis na tayo? Nakangising tanong niya. Natawa si Samuel at inayos ang buhok. Tara? Tara. Tumawa siya ng malakas at tilapitan ang binata na hinawakan ng kamay niya. Hinahanap na ako ng mga bata. Pinisil niya ang dibdib niya. Gatas. Napailing sa kanya ang lalaki at agad siyang inalalayan palabas ang restaurant at saka niya napagtanto kung gaano sila kabulgar kanina. Mabuti na lamang at nasa gilid sila, walang tao at walang napunta sa kanilang table. Huminga siya ng malalim at nagkatingin na sila ni Samuel sa kotse. At nagulat siya nang halikan siya nito. Samuel! Tawag niya. Natawa ang lalaki at inayos ang dress niya. Tara na. Sumakay siya sa kotse at agad na nawala ang ngiti niya na mapagtanto na bilang na lang ang araw niya, lalo na at nakatanggap siya ng text message sa kanyang ina. Nalaman nito ang kanyang panganganak. Sa tingin mo ba talaga ay patatahimikin ka ni Trevor? Lalo na at alam niyang nanganak ka. Hindi ka talaga nag-iisip, Roxanne. Pareho tayong malilintikan. Napalunok si Roxanne na marinig ang sinabi ng kanyang ina. Nalaman nga nito ang kanyang sikreto, kaya naman dali-dali siyang pumunta sa trabaho nito at makiusap na sana ay hindi nito galawin ang kanyang mga anak. Hindi ko kayang pinapagawa mo, Mama. Ayaw kong pabayaan ang mga anak ko. Ayaw ko matulad sila sa akin. Saan niya? Sinampal siya ng kanyang ina. Sinabi ko na noon pa sa'yo na ipalaglag mo ang batang yan. Hindi ba't sinabi ko na? Hindi sila magiging mabuti para sa'yo at mas lalo makakasira lang sila sa mga pangarap mo. Huwag kang tanga, Roxanne. Nagtagis ang panga niya at agad na hinarap ang kanyang ina. Hindi mo ako katulad, Ma. Kung ako hindi mo mahal nung pinagbubuntis mo ko hanggang si pinanganak mo ako, pues, mahal ko ang mga anak ko. Mahal ko sila. Mahal na mahal ko mga anak ko at ayaw ko maramdaman nila na nag-iisa sila habang lumalaki sila.
Ayaw ko iparamdam sa kanila ang mga naramdaman ko sa'yo. Napaawang ang labi ng kanyang ina at tila natamaan ito sa mga sinabi niya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon, kung ayaw mo sa kanila dahil dyan sa trabaho na ito, wala na akong magagawa pa roon. Ang tanging mahalaga sa akin ay anak ko sila. At ibibigay ko sa kanila ang mga bagay na hindi mo binigay sa akin noon. Kung mamamatay man ako sa kamay ni Trevor, alam kong wala akong pagsisisi na isinilang ko sila ngayon. Sigaw niya. Roxanne! Sigaw ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa trabaho, ngunit habang ginagawa niya ang kanyang trabaho ay may humarang sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at natigilan siya na makita si Trevor kasama ang mga tauhan nito. Napaatras siya ngunit napasinghap siya, nagawakan nito ang braso niya at kalat ka rin siya papunta sa sulok. Ano bang kailangan mo, Trevor? Tanong niya at napaatras. Kailangan ko ay ang mga anak ko, Roxanne. Matagal na ako nagtitimpi na mahawakan ang mga bata. Pero nagmamatigas ka. Gusto mo talaga masaktan, no? Galit itong sinabi. Hindi mo sila pagmamay-ari, Trevor. Hindi ko sila kailanman ibibigay sa iyo at kahit kailan, hindi ko ipapahawak sa maduming kamay ang mga anak ko. Maniing saan niya, mahigpit itong hinawakan ang braso niya dahilan para mapadaing siya. Hindi mo yata naaalala na may nangyari sa ating dalawa? Ginusto mo ang nangyari. Kayong dalawa ng ina mong may malaking utang sa akin. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang mga bata, sisiguraduhin kong pandidirihan sila ng lalaki mo ngayon. Pinilit mo ako! Sigaw niya sa takot. Pinilit mo akong gawin yon. Tiniis ko lahat ng dumi sa katawan ko, Trevor. Kayong dalawa ni Mama ang dahilan bakit ako nasiraan ng bait at muntik na magpakamatay. Kayong dalawa ang rason kung bakit muntik na ako mawala sa katinuan. Natawa si Trevor at hinawakan ng panga niya. Hoy, Roxanne, gumising ka at huwag kang magpakasanta. Marumi kang babae. Alam ng lahat yun. Alam din ng lahat kung sino talaga ang ama na dinadala mo. Paano ko malaman yun ni Samuel, ha? Saan kayo dadamputin ng mga anak mo? Sinipa niya ito at binawi ang braso niya. Wala akong pakialam. Kahit maghirap pa ako, kakaalaga sa mga anak ko. Wala ka ng pakialam pa roon. Akin ang mga bata. At hindi ko hahayaan na makuha ng isang tarantado na katulad mo. Tila napigtas niya ang pasensya ng lalaki at sinabunutan siya nito. Sumigaw ang kanyang ina at pilit siyang nilalapitan, ngunit dahil sa lakas ng kapit ng mga tauhan nito, hindi makalapit ang kanyang ina. Sumigaw siya kahit nagdudugo ang braso at ang labi niya dahil sa paulit-ulit na sampal ni Trevor sa kanya. Samuel! Wala sa sarili niyang sigaw. Samuel! Tanga! Kapag nalaman niya na ako ang ama ng mga bata, sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Sa tingin mo ba talaga ay tatanggapin ka pa niya? Natatawan tanong ni Trevor habang kinakaladkad siya palabas. Wala akong pakialam! Sigaw niya at pilit na kumakawala sa lalaki. Paglabas pa lang nila na biglang nawala si Trevor sa kanyang gilid at tumilapon ito sa kung saan. Nanlaki ang mga mata niya lalo na makita si Samuel na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Nadurog ang puso niya dahil sigurado siyang alam na nito ang tunay na nangyari at ang tunay sa pagsisinungaling niya. Samuel! Sigaw niya na makita ang mga tauhan ni Trevor. Lumabas mula sa club ang 4 na katao kasama si August na hinawakan siya at ang kanyang ina. Lumaban ang mga tauhan ni Trevor, ngunit batak sa pakikipaglaban ng mga kasama ni August, lalo na si Samuel na hindi man lang natamaan. Okay ka lang? Nag-aalala na tanong ni August. August, nakikiusap na tawag niya. Ang mga anak ko. Si Samuel ang ginawa mong ama ng mga bata? Tanong nito at inayos ang damit niya. Napatango siya at nangilid ang luha sa mga mata niya. I'm sorry. I'm sorry. Nagtagis ang panga nito.
Hindi tayo mapapatawad ni Samuel, lalo na at narinig niya kanina ang lahat. I lied to him too. Napapikit siya at hindi na alam ang gagawin at ang idilat niya ang kanyang mga mata ay ang galit ng mga mata ni Samuel ang bumungad sa kanya. Hinila siya nito ngunit naramdaman niya ang pag-iingat nito na hindi siya masaktan. Sumakay siya ng kotse at nakita niya ang 5 nitong kasama na pinagtutulungan ang mga tauhan ni Trevor. Sam, don't! Bakas ang pagpipigil ni Samuel na pagtaasan siya ng boses. Mamaya na. Napasinghap siya at agad na tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya ito inaasahan at mas lalong ayaw niyang hindi sila maayos sa Samuel dahil nagsisimula pa lang ang relasyon nilang dalawa. Pakiramdam ni Roxanne sa mga araw na nagdaan ay isang malaking parusa. Tinanggap niya ang malamig na trato ni Samuel sa kanya at tinanggap din niya ang pag-iwas ito sa kanya. Kahit pa masakit sa damdamin niya, tinanggap niya ang lahat ng iyon sa loob ng 3 linggo habang inaalagaan niya ang 2 niyang anak. 2 months old na kayong dalawa. Nakangiting sabi niya habang nasa kwarto silang 3 at nagpapahinga. Nagpapasalamat siya na gumaling na ang mga ito at dahil yun sa tulong ni Loisa. Malaki ang pasasalamat niya dahil tinulungan siya nito ngunit may lungkot pa rin sa kanyang puso, lalo na at alam niyang galit pa rin si Samuel sa kanya. Huminga siya ng malalim at kinarga si Ravina at pinanood si Sergio na kainin ang punda ng unan kaya natawa siya. Roxanne? Tawag ni Loisa sa labas ng pinto. Nay? Pasok po, marahang sabi niya habang pinapatawa ang anak. Bumukas ang pinto at bumungad si Loisa na may dalang pagkain. Kumain ka muna at kanina mo pa inaalagaan ng mga bata. Salamat po, ngumiti siya. Umuwi na po ba si Samuel? Umuwi siya kanina pero umalis din kaagad. Kasama niya si August. Imporma nito at hinawakan ang likod niya. Alam kong may malalim kang dahilan kung bakit mo ginawa ang bagay na iyon. Pero hindi ko rin masisisi si Samuel dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong nagsisinungaling. Naiintindihan ko naman po si Samuel at handa po akong gawin ang lahat para lang pagkatiwalaan niya pa po ako. Sagot niya. Ngumiti si Loisa. Huwag kang mag-alala at hindi naman magtatagal ang galit nun. Gulat at nalilito lang yun sa nangyayari, kaya kailangan niya rin magpahinga. Buong araw ay wala siyang ginawa kung hindi alagaan ng kanyang mga anak. Inabot na ng gabi ang pag-aalaga niya at nang makitang mahimbing na natutulog sila Ravina at Sergio, ay tsaka siya naghilamos at nagpalit ng isang puting dress. Habang nag-aayos siya ay naisip niyang bumaba na dahil sa 9:09 na ng gabi at sa kanyang paglabas at pagbaba ng hagdan ay narinig niya ang pagbukas ng bote ng alak. Samuel, tawag niya at agad na pumunta ng kusina. Tinignan siya nito at bumalik ulit sa pag-inom. Umakyat ka na roon at matulog na. Dito lang ako, sabi niya at umupo sa tabi nito. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero gusto ko pa rin na sabihin ang lahat sa'yo. Mabuti at alam mong galit pa rin ako. Tinitigan siya nito. Durog na durog ako nang malaman ko yun, Roxanne. Napalunok siya. Wala lang akong pamimilian dahil mas iniisip ko ang mga anak ko. Biktima ako ng karanasan noon sa club. Hindi yun alam ng mama ko. Hanggang ngayon. Dahil ang tanging alam lang niya ay may relasyon kami ni Trevor. Tiniis ko ang pagbubuntis ko. Tiniis ko ang pandititis sa akin ng mga tao. At tiniis ko ang pag-aalaga sa sarili ko. Huminga siya ng malalim at tinignan si Samuel sa mga mata. Kasalanan ko rin naman bakit ako nabuntis ng maaga. Dahil nagrebelte ako. Pero hindi ko naging kasalanan kung bakit naging biktima ako. Nakilala kita kay August at nalaman ko ang status mo sa buhay kaya
Nagdesisyon akong ikaw ang kukunin kong ama ng 2 bata ng mga anak ako. Naisip ko yun dahil ayaw ko lumaki ang mga bata na naghihirap. At ayaw ko maramdaman nila na nag-iisa sila. Saan niya? Kaya ka nagsinungaling? Tanong ni Samuel at humarap sa kanya. Tumango siya at napangisi. Ayaw ko lang na maranasan nila ang naranasan ko noon kay mama, na halos patayin na ako dahil sa sobrang disgusto niya sa akin. Tumigil siya nang magbara ang lalamunan niya. Kaya pasensya ka na at nagsinungaling ako sa iyo dahil alam kong ikaw lang ang makakaligtas sa mga anak ko. Tanggap ko ang galit mo, Samuel. Pero gusto ko rin na malaman mo na hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko para sa iyo. Tinignan siya ni Samuel at mas lalo niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang puso. Tumayo siya at ngumiti sa lalaki na pinaglalaruan ang baso ng alak. Mahal kita, Samuel. Mahal ka rin ng mga bata kaya nakikiusap ako na kahit yung parte na lang na mahal ka namin. Huwag mo sanang pagduduhan. Nakangiting sabi niya. Maingat siyang umalis doon at umakyat agad sa kwarto nila. Ngumiti siya at marahang sumampa ng kama at tinaklop ang kumot sa kanyang katawan. Wala pang 10 minuto ay naramdaman niya ang maingat at pagbukas ng pinto at ang mga yabag papunta sa kanya. Bago niya maramdaman ang pagyakap ni Samuel sa kanya. I know the truth. Sabi nito at hinaplos ang katawan niya sa labas ng kumot. Nalaman ko kay August ang lahat. Nalaman ko rin sa'yo ang kalahati. Okay lang, Samuel. Marahang sabi niya at mas niyakap ang sarili. I'm sorry. Sabi ng lalaki at mas lalo siyang niyakap. I'm sorry. Napailing siya at tinakpan ang bibig niya dahil sa kanyang pag-iyak. Mahal na mahal niya talaga si Samuel at gagawin niya ang lahat para pagtibayin palalo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kahit maubos siya, naramdaman niya ang paggalaw ng kama. Tanda na magkatabi silang 2. Gagawin ko ang lahat para makulong ang dapat makulong. Seryosong sabi ni Samuel. Para hindi mo maranasan ang trauma mula sa taong yun, Roxanne. You will stay here. Together with our babies. Napasinghap siya. Our babies? Napangiti siya at mas lalo napaiyak. Hindi ka aalis sa bahay ko. Kayong 3. Hinaplos ito ang ulo niya. Naiintindihan mo ba yun, Roxanne? Hindi ka aalis. Tumahimik siya. Hindi dahil kinakabahan siya kundi dahil sa sobrang tuwa. Napangiti siya at mas lalong nahulog ang puso niya dahil kay Samuel. Naramdaman niya ang pag-alis ito sa tabi niya at ang paglalakad nito, kaya nang tignan niya ito ay nakapasok na ito ng banyo. Pinunasan niya ang luha sa mga mata niya at napapikit, pero ilang minutong nakaraan ay dinilat niya ang mga mata at nakita na si Samuel na hinalikan ang mga bata. I'm your daddy. Mahinang sabi nito. Good night, babies. Tsaka ito lumapit sa kanya at niyakap siya bago ito matulog sa tabi niya. Naging maayos ang pagsasama ni Roxanne at Samuel sa sumunod na araw. Nagsampa na rin siya ng kaso kay Tevor. Ngayon ay nagtatago dahil sa pagbabanta ni Samuel sa mga tao nito at sa lalaki mismo. Hindi niya inaasahan na magiging maganda ang pasok ng kanilang relasyon, lalo na at usapan-usapan na ang paglabas sila sa publiko. May family gathering mamayang gabi. Kakauwi lang ni Mami galing sa business trip at gusto niya makita ang mga bata. Sabi ni Samuel habang pinapanood siyang nagpapadede sa kanyang anak. Talaga? Alam niyo na pala ang tungkol sa ating 2? Tanong niya at kinarga si Sergio pagkatapos si Rovina. Tumango ang lalaki at inayos ang strap ng damit niya. Gusto niyang makilala ka. Pagkatapos niya sa kanyang ginagawa ay tumabi siya kay Samuel at pinanood nila ang paglilikot ng kanyang mga kamay. Napiti siya at tinignan ng lalaki na hinaplos ang kanyang tiyan papunta sa kanyang leeg. Paulit-ulit hanggang sa matawa siya.
Hawak pa lang nito ay nang aangkin na at ang paraan pa ng paghalik nito sa kanyang pisngi at labi ay tila may karapatan na. Kinakabahan ako. Pag-amin niya. Paano ko hindi nila magustuhan ng mga bata? Masakit yun para sa akin, Samuel. Kinausap ko sila, Mommy, pero mas gusto kanya makilala at ang mga bata. She loves kids at sigurado ako mamahalin niya ni sila. Sabi ni Samuel. Napangiti siya. Ayun ang mahalaga sa akin, Samuel. Dumating ang hapon ay nag-aasikaso na ulit sila pagkatapos silang magkulong sa kwarto at makipagbanding sa mga bata. Tinignan niya ang isang itim na spaghetti dress na hanggang itaas ang tuhod niya ang haba at ang kanyang itim na sandals. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili dahil malayo na siya sa pagbabanta ni Trevor, ngunit hindi pa rin sila nagkakaroon ng pagkakataon ng kanyang ina para mag-usap. Here. Pumunta si Samuel sa likod niya at sinuot ang isang kwintas. Suotin mo habang nasa event tayo. This is my gift. Ang mahal nito! Nalaki ang mga mata niya. Hinaplo si Samuel ang balikat niya at niyakap siya. It doesn't matter, Roxanne. As long as masaya ka, ganun din ako. Ngumiti siya at hinalikan ang binata sa labi nang humarap siya. Thank you, Samuel. Sabay silang pumunta doon at sabay din silang lumabas ang kotse, dala ang kanilang anak na nakasuot din ng itim. Pinagtitingin na sila ng mga tao, kaya naman mabilis sa hinawakan ni Samuel ang bewang niya habang tulak nito ang stroller. Samuel! Anak! Boses ng isang babae. Mommy! Nakangiting sabi ni Samuel at yumakap sa ina. Oh my gosh! Humiwalay agad ito sa lalaki at tinignan ng hawak nito. Sila na ba? Yes. Sagot ni Samuel at hinawakan ang kamay niya. Si Roxanne, my girlfriend. Ngumiti ito sa kanya at agad na tinignan ang dalawa niyang anak na tahimik na nakatingin sa babae. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang dalawa niyang kamay kaya napalunok siya at agad na kinabahan. Salamat sa pagbibigay ng mga bata sa anak ko, Roxanne. Natutuwa ako na hindi ko na kailangan pang mahirapan sa paghahanap sa kanya ng babae. Nakangising sabi nito. Nako, nakahinga siya na maluwag at natawa. Salamat din po sa pagpapalaki kay Samuel. Natawa ang babae. Marami akong narinig tungkol sa iyo. At sa katunayan, ako ang nag-udyok kay Samuel na ituloy ang kaso laban sa lalaking yun. Natigilan siya at napalunok. Talaga po? Yes, sinabi ko rin kay Samuel na mas lalo kang ingatan at pati na rin ang mga bata. Tinignan siya nito sa mga mata. Huwag kang kabahan o matakot kasi nandito kaming dalawa ni Samuel. At hindi ka namin pababayaan. Naging masaya ang family gathering nung gabing yon. Natatawa siya sa mga bisita, lalo na at napakasaya ng gabing yon. Kasama niya ni si August na nasa tabi niya, habang si Samuel naman ay nasa kabilang gilid niya at sa tapat nito ay ang stroller ng dalawang bata. Ibang klaseng kasiyahan ang nararamdaman niya, lalo na at napapaligiran siya ng mga taong mapagkakatiwalaan niya. Ongoing na ang kaso. Sabi ni August. Magaling ang attorney ng pamilya ni Samuel, kaya siguradong mananalo tayo sa kaso. Salamat, August. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi kami magiging maayos ni Samuel. Nakangiting sabi niya. Mahal na mahal ka ng pinsan ko. Nakangising sabi ni August. Patay na patay nga sa iyo yan. Natawa siya at napailing. Malaki rin ang naging ambag mo, no? Kaya maraming salamat. Napatingin siya kay Samuel nang hawakan nito ang hita niya, kaya napangiti siya at tinignan ang kanilang mga anak. Lumalaki na ang mga bata at gusto niyang matandaan ng mga ito kung sino talaga ang tunay nilang ama at walang iba kundi si Samuel. Kukunin nila ang apelyido ko. Sabi ni Samuel. Sigurado ka ba? Gulat niyang tanong. Tumango ang lalaki. Sigurado akong anak ko sila, Roxanne. Akin sila. Napangiti siya. Samuel. Natawa ang lalaki at hinalikan ang kanyang noo. Masyado ko silang mahal para hindi nila gamitin ang apelyido ko.
Kayong tatlo ang pamilya ko, Roxanne. Gagawin ko din ang lahat para sa kanila. Kagaya ng kung paano mo kayang indahin ang lahat para sa kanilang dalawa. Napaluha siya, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang ginawhawa ng kanyang puso. Samuel, hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig ko yan mula sa'yo. Hinaplo si Samuel ang pisngi niya. Matagal ko nang alam sa sarili ko, Roxanne. Hindi ko man masabi pero ngayon, sigurado ako. Hindi ko hahayaang maramdaman ninyong mag-isa kayo. Napatingin siya sa dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang tabi. Sa kabila ng hirap at takot na pinagdaanan nila ay naroon ng katahimikan na dulot ng pag-ibig at pagkakaisa. Salamat, Samuel. Mahina niyang bulong. Hindi lang ako ang lumalaban para sa kanila, kundi tayong dalawa na. Ngumiti si Samuel at sa sandaling yon ay tila ba nagbago ang lahat. Hindi na lamang silang dalawang tao ang nagtatagpo, sila ay isang buong pamilya, handang harapin ang anumang unos. Buwan na ang nakalipas at lalong nakikita ni Roxanne ang paglaki ng kanyang mga anak at ngayong 8 buwan na ang mga ito ay talagang mas lalong dumoble ang kakulitan at kaingayan ng kanyang kambal. Natatawa siya habang pinapanood sa kama ang mga bata. Habang hinihintay niya si Samuel. Good morning. Boses ni Samuel nang pumasok ito sa kwarto nila. Good morning, Habi. Nakangiting bati niya. Humalik sa kanya si Samuel kaya napangiti siya at tinignan ang tray na dala nito. Natawa siya na makita ang pagkain para sa kanya at para sa mga bata na ngayon ay gumagapang na para sa pagkain nilang dalawa. Inasikaso ni Samuel ang mga anak nila at hinayaan niya ang sarili na panoorin ang lalaki sa pag-aasikaso. Bakit? Tanong nito na maramdaman ang tingin niya. Napailing siya at ngumiti. Masaya lang ako kasi napakamaalaga mo sa mga anak natin. Kahit hindi mo sila kadugo, natutuwa lang ako na sa kabila na nangyari ay nandito ka pa rin at inaalagaan mo kami. Tumigil si Samuel at agad na umupo sa tabi niya habang nasa magkabilang bisig nito ang kambal. Hindi niya alam paano pasasalamata si Samuel at kung paano niya maibabalik ang kabutihan nito noon hanggang ngayon. Hindi ba't sinabi ko na, Roxanne? Wala ka dapat na ipag-alala dahil responsibilidad ko kayong tatlo. Nangako na rin tayo sa isa't isa na magiging buo at masaya tayong 4. Marahang sabi ni Samuel. Napangiti siya. Alam ko naman ang bagay ni iyon, Samuel. Sadyang natutuwa lang ako dahil payapa at masaya na ang buhay natin. Narinig niya ang masiglang tawa ng kambal habang pilit na inaabot ang kutsara sa tray na hawak niya. Napatingin siya kay Samuel na abala sa pagsubo sa mga bata at sa bawat galaw nito ay ramdam niya ang init ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng salita o kahit na sinong tao. Samuel, mahina niyang tawag, halos pabulong. Napalingon ang lalaki, nakakunot ang noo na para bang nag-aalala. Bakit? Umiling siya at ngumiti. Wala. Gusto ko lang sabihin na salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, sa pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng kabutihan mo. Hinaplo si Samuel ang pisngi niya at marahang ngumiti. Hindi mo kailangan magbayad, Roxanne. Ang mahalaga ay kasama ko kayo. Ang bawat araw na nakikita kong masaya ka at tigtas ang mga bata. Iyon na ang gantimpala ko. Kain ka na, love. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang tuwa. Yumakap siya kay Samuel, mahigpit habang ang kambal ay nakatingin sa kanila na para bang naiintindihan ng kahalagahan ng sandaling iyon. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang tibok ng puso ni Samuel laban sa kanya. Matatag, payapa at puno ng pangako. At sa sandaling yon, alam niyang buo na ang kanilang pamilya. Kahit hindi perpekto, sapat na ang pagmamahal na bumabalot sa kanila. Masaya ako, Samuel.
Bulong niya. Masaya ako dahil ikaw ang tahanan namin. Sa sumunod na araw naman ay may pinuntahan sila ni Samuel. Isang sorpresa raw para sa kanya, kaya siya sumama. Nakarating sila sa isang napakagandang lugar. Isang hardin na puno ng mga bulaklak na nakapalibot sa isang maliit na gazebo. Ang paligid ay naliliwanagan ng mga parol at maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno. Sa gitna ng hardin ay may mesa na may nakahandang pagkain at may mga kandilang nagliliwanag at musika na marahan tumutugtog sa background. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na ganong kaganda ang sorpresa ni Samuel. Samuel, ano to? Tanong niya habang nakatitig sa mga ilaw na kumikislap. Ngumiti si Samuel at marang hinawakan ang kamay niya. Naalala mo ba noong una tayo nag-date? Sabi mo noon sa akin na gusto mong maranasan ng isang gabi na parang sa pelikula. Romantiko, payapa, at puno ng pagmamahal. Kaya ngayon, gusto kong tuparin yun at gusto kong maging masaya at payapa ang gabing ito sa ating dalawa. Hindi niya maiwasan na mapangiti dahil sa sinabi ni Samuel sa kanya dahil iyon ang totoo at gusto niya maranasan. Umupo sila sa mesa, kumain ng mga paborito nilang pagkain at nagkwentuhan ng mga alaala nila noong una silang nagkita sa ospital at paanong ang isang babaero ay naging instant daddy ng kambal. Habang tumatawa siya sa mga biro ni Samuel, bigla itong tumayo at tumapit sa kanya, kaya napatayo na rin siya at ngumiti. Kaya pala abala ka nitong mga nakarahang araw, sabi niya at ngumiti. Gusto kong paghandaan ng mabuti ang araw na ito para sa ating dalawa, Roxanne. Gusto kong magkaroon ng memories na hindi natin makakalimutan. Saad nito, naging abala sila sa pagkain at napag-usapan din nila ang kanilang plano para sa kanilang pamilya na naging dahilan bakit siya napangiti dahil alam niyang sigurado siya kay Samuel at ganun din ito sa kanya. Sa harap ng gazebo ay biglang lumuhod si Samuel at inilabas ang isang maliit na kahon kaya natigilan siya habang nakatayo. Binuksan nito yon at tumambad ang isang singsing na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Roxanne, marahang sabi ni Samuel. Matagal ko nang alam na ikaw ang gusto ko. Dinedenay ko pa pero talagang ikaw ang hanap-hanap ko. Hindi ko man kadugo ang mga anak mo. Itinuring ko silang akin dahil mahal kita. At ngayon, gusto ko maging official ang lahat ng ito. Gusto ko maging asawa mo at maging ama nila sa lahat ng aspeto. Ikaw at ang mga bata ang buhay ko. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Napasinghap siya at hindi makapaniwala sa naririnig. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mas maliwanag pa sa mga ilaw sa paligid. Tumango siya, halos hindi makapagsalita. Oo, Samuel. Oo. Tumayo si Samuel at niyakap siya na mahigpit habang ang musika ay tila mas lumalakas at ang mga ilaw ay kumislap na parang nakikiisa sa kanilang kasiyahan. Sa gabing yon, sa romantikong lugar ni iyon, nabuo ang pangako ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Isang mas matibay na pamilya, isang mas masayang bukas, at isang pagmamahalan na walang hanggan. Positive! Buntis ako! Ganun na lang ang sigaw ni Roxanne na malaman niyang buntis siya habang ang kanyang asawa ay nasa labas ng banyo at nagmamadali siyang pinuntahan. Ngumiti siya kay Samuel na napalunok at tinignan ang pregnancy stick na hawak niya at nakalagay doon na positive siya, dahilan para mapagtanto niya kung bakit late siya ng 3 buwan. Oh God! Sigaw ni Samuel at niyakap siya. Daddy na ulit ako! Natawa siya at niyakap ang kanyang asawa. Yes, Abby. Daddy ka na ulit. Craving sa pala sa pagbubuntis ang inaarte ko. Akala ko normal lang eh. Kila Ravina kasi ay wala naman ako nararamdaman. Ngumuso siya at humiwalay sa asawa. Bakit, love? Nag-aalala na tanong ni Samuel.
Gusto ko ng Coco Jam. Nanubik ang bagang niya sa isipan na kakain siya ng matamis. Isang jar sana, hubby. Natawa naman si Samuel at inalalayan sa palabas ng banyo. Inalalayan din siya nito sa pag-upo sa kama kaya napatingin siya sa simpleng galaw ng asawa. Magpapabili ako. Kinuha nito ang cellphone sa gilid. May gusto ka pa ba? Wala na. Ngumiti siya. Thanks, hubby. Always. Tinawagan nito ang sekretarya. Jeric, 1 box of Coco Jam. ASAP. Napangiti siya at natawa na lang dahil lahat ng gusto niya ay sinusunod ng kanyang asawa. Kahit ano basta para sa kanya. Ilang taon na ba ang lumipas? Pakiramdam niya ay mas lalong bumilis ang panahon, ngunit masaya pa rin siya na kahit paano ay nagbago ang buhay nang dahil kay Samuel. Nasaan nga pala sila, Rovina? Akala ko ba maghahanda sila ng Patrick mamaya? Tanong niya habang pinaglalaroan ng unan. Nagpaalam sa akin kanina. Nabibili lang ng mga gamit. Pauwi na ni sila. Sagot nito at tumabi sa kanya. Wala ka na bang ibang nararamdaman bukod sa morning sickness? Madalas akong pagod at tulog. Pero normal naman yun. Parang gusto lang na humilata pero hindi pwede kasi kailangan ko salubungin ang bisita ng mga bata. Sabi niya, napatango si Samuel. Kapag may masakit sa'yo, magsabi ka kaagad sa akin. Ilang taon na ang nakalipas magmula na magkakilala silang dalawa ni Samuel at sa bawat taon na dumadaan ay mas lalo niyang nare-realize kung gaano siya kaswerte na meron siyang asawa at mayroong ama ang mga anak niya. Napagtanto niya rin na hindi naging madali ang desisyon niya sa pagpili ng ama ng kambal niya dahil kitang-kita niya ang pag-aalaga nito at pagmamahal sa kanilang tatlo at sa magiging bunso nila. Good evening, tita! Bati ng mga kaibigan ng kambal. Good evening, tito, tita! Bati pa ng iba pang pumapasok sa kanilang mansyon. Ngumiti siya at pinagmasdan ang mga bata na ngayon ay nasa garden at nasa kani-kanilang lamesa na. Sa sobrang bilis ng panahon ay hindi niya inaasahan na may binata at dalaga na pala siya at mayroon na siyang mga anak na mas matangkad pa sa kanya. Ilang taon na rin ang nakalipas nang putulin niya ang koneksyon sa tunay na ama nila Rovina at Sergio at nang mawalan siya ng komunikasyon sa lalaki. Ilang taon din ang lumipas na magbago ang kanyang ina at magtayo ito ng parlor sa tabi nilang bahay. Happy birthday! Bati niya sa mga anak. Is that true po? Buntis ka, mama? Tanong ni Rovina at malambing na niyakap ang braso niya. Buntis ka po! Nalaki ang mga mata ni Sergio na inalalayan siya sa pagtayo. Natawa siya at tumango. Yes, may bunso na tayo. Nalaki pareho ang mga mata ng kanyang kambal kaya hindi niya maiwasan na matawa at mapailing sa reaction ng mga ito. Oh my gosh! Bulala si Rovina. Sana baby girl po! No, baby boy yan! Nakangising sabi ni Sergio. Napairap siya. Hay nako, bago pa kayo mag-away asikasuhin niyo na ang mga bisita. Enjoy, okay? Thanks, mama! Sabi ni Rovina. Sa pagpayag na magkaroon ng malaking party. At sa pagpayag sa alkohol ngayong gabi, singit ni Sergio. Just drink responsibly. Singit ni Samuel at nagtaas ang kilay sa mga anak. Pinanood niya ang mga bata at mas lalo siyang napangiti na makitang nagkakasiyahan na ang mga ito at kung paano pasimpleng pinoprotektahan ni Sergio ang kapatid. Kumain siya ng Coco Jam habang nanonood sa mga bisita na nakasuot na ng bikini habang umiinom ng alak at ang iba naman ay nagkakatuwaan. Grabe no? Sabi niya. Parang kailan lang. Natawa si Samuel sa tabi niya. They look so happy. Napatingin siya sa paligid. Ramdam ang saya ng gabing yon at ang halakhakan ng mga tao. Ang mga bata ay abala sa paglalaro ng palaro na hinanda nila at si Sergio ay hindi iniiwan ng kapatid. Palagi nakabantay na para bang siya na ang nakakatandang tagapagtanggol. Napangiti siya dahil may kakaibang ginhawa sa puso habang pinagmamasan na
eksenang iyon ng kanyang binata at dalaga. Parang kailan lang, lahat puro problema at luha. Bulong niya, halos para sa sarili. Ngayon, tignan mo sila. Ang saya, ang gaan ng lahat. Masasabi kong masaya at payapa na ang buhay namin tatlo dahil sa'yo. Hinawakan ni Samuel ang kamay niya at marahang pinisil. Kasi pinili mong lumaban, Roxanne. Pinili mong magpatuloy. At ngayon, ito ang gantimpala. Isang buhay na payapa, masaya, at puno ng pagmamahal. Napatingin siya kay Samuel at sa sandaling yon ay tila huminto ang oras. Ang mga mata nito ay puno ng katiyakan ng pangakong hindi siya iiwan. Ngumiti siya at marahang hinaplos ang tiyan niya kung nasaan ang bunso nila. Napakaraming pagsubok ang nangyari, ngunit isa sa mga yon ay hinarap nilang dalawa na magkahawak ang kamay at nakangiti sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko nariting ito. Sagot niya, nangingilid ang luha. Pero alam kong ikaw ang dahilan kung bakit ako matatag. Ngumiti si Samuel at bahagyang natawa. Hindi. Ikaw ang dahilan. Ako lang ang nandito para ipaalala sa iyo na kaya mo. Nagpatuloy ang kasiyahan sa paligid. May mga sumasayaw, may mga naglalaro ng tubig at ang mga bata ay patuloy na nagtatawanan. Ngunit para sa kanya ang lahat ng iyon ay tila naging background lamang sa mas mahalaga sandali. Ang pagkakaroon ng pamilya, ng tahanan at ng pag-ibig na hindi niya inaasahan, ngunit buong puso niyang tinanggap. Habang nakaupo sila at nanonood ay hinawakan ng kanyang asawa ang kamay niya. Naramdaman niya ang lubos sa kapayapaan at sa isip niya. Isang pangako ang nabuo. Hindi na niya hahayaang mawala ang kasiyahang ito dahil sa wakas natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!